Senador Trillanes, dismayado at frustrated na sa kanyang political career. Tumatahol na naman itong si ICC boy. Anong napala sa ICC mo? Ang tagal naman. Ngayon, wag daw kayong magkalimutan sa darating na January 31, meron daw kayong impeachment rally para kay BP Sara Duterte. Isang magandang umaga mga kababayan. Nagbabalik muli ang iyong lingkod, Sir Co-op. Nako mga kababayan itong asong bababaw natin na si Trililing Nako kung saan frustrated na sa kanyang political career matapos wala na siya sa Senado. Ngayon, tumatakbo ngayong mayor ng Caloocan. Baka nga hindi pa yan manalo Talagang sampal talaga sa katotohanan yan kasi tingnan mo naman yung ginagawa niya, puro pambabatikos sa mga Duterte. Kung hindi ICC at kung ano-ano pang mga paninira kay Tatay Digong at kay BP Sara Duterte ngayon, magtatawag na naman sila impeachment rally kuno Dito nyo makikita mga bayan ito yung taong walang pinaglalaban. Ito po, basahin natin ito. We are inviting everyone to join the multi-sectoral rally para sa impeachment ni Sara on January 31, 2025, 9 a.m. at the People Power Monument. Panimula pa lang ito. Tapos, anong susunod? Ang tagal-tagal nyo nga sa ICC, hindi nyo nga ma-push-push yung ICC, di ba? Baka kasi hindi yan ICC na International Criminal Court. Baka yan ay ICC ng, alam mo yun, import commodity clearance ng isang produkto. Ayan tayo Let our voices be heard. Kung di man kayo maka-join, then kindly help us spread the posts and photos about the event. Sabi pa dito mga bayan ito yung sabi dito. Tapos, ang sabi, ayan, basahin natin. Trillanes calls on public to join them in pro-impeachment rally versus BP Sara. Staunch Duterte critic and former Senator Antonio Sunny Boy Trillanes IV is inviting pro-impeachment supports to join them in their multi-sectoral rally as they strengthen their call to impeach Vice President Sara Duterte. Ayun nga, kasi wala na silang magawa sa ICC ni Tatay Digong. Ngayon, dito na naman sila, Dito naman sila kay BP Sara. Tapos tingnan ninyo kung sino ang karapat-dapat na i-impeach. Sino yung politikong impeachable? Samantalang yung paninira nyo kay BP Sara Duterte ay puro hearsay. Samantalang etong nangyayari ngayon na kung saan nililin lang ang sambay ng Pilipino, ang Pilipinas, kinakawawa na tayo nitong gobyernong ito. Trillanes says the event will be held 9 a.m. on January 31, 2025 at the People Power Monument located on the corner of EDSA and White Plains Avenue in Quezon City. Panimula pa lang ito. Ang tagal nyo na nagsimula Kakaupo pa lang ng Administrasyong Marcos, nagsimula na kayo. Mga trolls, mga supporters ng BBM ngagba. Ayaw nyo pang umamin na kaisa nyo itong asong bawaw na to na wala namang pinaglalaban, puro lang paninira. Panimula pa daw ito. Let our voices be heard, says the ex-lawmaker and Caloocan mayor candidate in a post on his verified social media accounts on Friday, January 24. Baka matatalo ka pa nga dyan sa Caloocan Sa tingin mo, walang galit sa'yo dyan? Maraming pro-Duterte dyan. Ayan tayo. Duterte is facing 3 impeachment complaints separately lodged by civil society groups led by mamamayang liberal. Wow! Yung mamamayang liberal, yung pinalabas
no, sa kasong drug protected, no, sa mga, alam mo yung mga drogista, yung si Laila de Lima, Party First and former Senator Laila de Lima, and Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, Makabayan Black, headed by Deputy Minority Leader and ACT Teacher Party List Representative Franz Castro. O yan, nagsama-sama na nga yung mga ugag, nagsama-sama na yung Pinklawan, Makabayan Black, yung mga convicted, yung mga pinalaya sa kulungan. Eto na sila, Eto yung mga nagagawang politiko na kung sino yung nagtatrabaho ng marangal, nagtatrabaho at nagbibigay ng serbisyo, mga proyekto, yun yung mga sinisiraan nila. Okay? House Assistant Minority Leader and Gabriela Party List Representative Arlene Brosas and Kabataan Party List Representative Raul Manuel and progressive organizations and groups composed of Catholic priests and lawyers. Aba, ang dami nilang ang dami nilang anong tawag nyo? Nakutsaba. Sige, magsama-sama na kayo. Total, ito namang panawagan nyo. Wala man ng, ICC nga hindi nga dumating. Ngayon, manawagan pa kayo ng impeachment. Wow. Kapal ng pagmumukha ninyo. Samantalang, abansang Pilipinas, lugmok tayo sa katotohanan. Bistado na kayo. Andyan na ang totoong nangyari. Yung sinasabing, hokus-pokus dyan sa budgets, lumantad na nga at napatunayan, tapos ngayon sasabihin wala kaming alam dyan. Hindi alam ni Ngagba yan. Parang sinabi nyo din na talagang Ngagba kasi hindi niya alam yung mga pinipirmahan niya. Kung totoo at matino yan, pipirma ka tapos wala kang alam. Wow. Ay, grabe talaga, no? The complaints are based on the grounds of alleged betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, plunder, technical malversation, and other high crimes. Wow! Ito yung tawag na in your dreams. Yung sinasabi nyong reklamin nyo sa impeachment, isampal nyo yan kay Bongbong Marcos. Huwag tayong magpakunwari. Puro kayo politika pero ang taong bayan alam na ang mga nangyayari sa bansang Pilipinas. These were formally endorsed before House Secretary General Reginald Velasco at the House Representative last December 2. Wala kaming pakialam. Wala kaming pakialam kung mag-rally-rally kayo dyan. Kasi wala talaga kayong pinaglalaban. Ni katiting, hindi takot sa inyo ang mga Duterte. So, totoo lang. There were formally endorsed for House Secretary. Ayan. The upcoming rally comes after thousands of Iglesia ni Cristo, INC members, converged in packed venues nationwide for their National Rally for Peace last January 13, where they expressed their opposition against the impeachment raps versus Duterte. Ang galing. So, ibig sabihin, talagang malaking epekto sa kanila. Itong katatapos lamang ng Iglesia ni Cristo rally. Take note, yung rally po na yun, kasi masyado kasi kayong advance. Ganon yung pag-iisip ng mga politikong advance masyado mag-isip kasi puro paninira. Ngayon, ang sasabihin nila, gusto nilang tapatan yung rally ng Iglesia ni Cristo. Kasi nga, ang sabi niya, politika daw yun para kay BP Sara Duterte. Masakit ba? Masakit ba sa paningin ninyo? Sa utak ninyong pulburon? Na ayaw i-impeach si BP Sara Duterte? Wow! Sa totoo lang, mas kapani paniwala pa kung ma-impeach itong si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yun ang totoo. Hanggang dito na lamang mga babayan. Maraming salamat hanggang sa muli. Ito po si Sir Co-op. Maraming salamat and God bless. Bye!